At sa pagpapatuloy ng ating recap, makaraan ang ilang araw at pagkatapos ng pagsasanay ay lumapit si Alucia kay Barl dahil may gusto siyang sabihin. Kailangan ni Barl ng bagong mga damit dahil may paparating na delegasyon mula sa kaharian ng SPI sa loob ng ilang araw. Inatasan ng samahan ng mga kabalyero na bantayan ang mga opisyal mula sa SPI habang nagaganap ang delegasyon. Inakala ni Barl na ang mga pinuno ng simbahan ng SPI nang darating, kaya nag-aalala siya na baka kailanganin niyang humarap na naman sa mga taong katulad ni Rivios. Pero sinabi ni Hemlets na karaniwan at ang mga ganitong delegasyon ay pinangungunahan ng matataas na politiko at ng mga miyembro ng maharlikang pamilya ng dalawang bansa, dahil dito ay naisip ni Alucia na ipakilala si Burl sa mga maharlikang pamilya ng parehong bansa. Sa tingin ni CUNY at Hemlets ay maganda ang ideyang iyon dahil magiging kilala si Burl sa iba't ibang kaharian, pero sa palagay ni Barl ang makipagkita sa mga maharlika ay hindi nasaklaw ng kanyang tungkulin. Paalala naman ni Alucia na siya ay isang espesyal na instructor na mismong aprobado ng maharlikang pamilya, kaya darating din ang panahon na kailangan niyang humarap sa kanila. Kung makikipagkita siya sa mga miyembro ng royalties ay hindi pwedeng ang karaniwang kasuotan lang niya ang suotin, dagdag pa ni Hemlets ay pwedeng magsuot ng baluti o opisyal na uniforme ang mga kasapi ng samahan ng mga kabalyero. Pero dahil hindi naman kasapi si Barl at kailangan niyang humanap ng nararapat na kasuotan para sa okasyon. Naiintindihan naman ni Barl ang punto nila kaya't sinabi niyang maghahanap siya ng formal na damit kapag may oras na siya, pero tumanggi si Alucia na hayaan siyang mag-isa at isa rin sa mga dahilan kung bakit niya ito iminungkahi ay dahil hindi pa siya nagkakaroon ng pagkakataong makipag-date kay Barl. Kaya't gumawa siya ng dahilan na hindi pamilyar si Barl sa mga tindahan ng damit sa kabisera. Kaya napakahalagang samahan niya ito at sinabi ni Barl na ayos lang sa kanya na sumama si Alucia, at natuwa naman si Alucia dahil sa wakas ay makakapaglaan siya ng oras kasama si Barl. Kaya binanggit niyang magkita sila bukas ng hapon pero sa ngayon ay may kailangan pa siyang asikasuhin. Habang papalayo si Alucia at tinanong ni CUNY si Hemlets kung napansin ba niyang masyadong persigido si Alucia na makasama si Barl sa pamimili ng damit. Akala ni Hemlets ay iniintindi lang ni Alucia ang imahe ni Barl bilang kanyang master pero sa tingin ni CUNY ay may mas malalim pa roon. Kinagabihan ay pag-uwi ni Barl sa bahay sinabi sa kanya ni Mue na may dumating na package kanina. Binasa ni Barl ang sulat sa harap at isa pala itong mensahe ng pasasalamat mula kay Ibroy. Gusto niyang magbigay ng regalo kay Barl bilang pagpapahalaga sa tulong nito kaya't nagpadala siya ng maraming damit para kay Mue. Sa tingin ni Mue ay hindi bagay sa kanya ang mga damit na may palamuti, pero iginiit ni Barl ay tiyak na may magagandang damit rin doon kaya piliin na lang niya kung alin ang gusto niya mamaya. Sa ngayon ay oras na para maghapunan kaya sabay silang umupo at nagsimulang kumain. Habang kumakain ay sinabi ni Barl kay Mue na may mga importanteng tao siyang babantayan sa trabaho kaya kailangan niyang bumili ng maayos na kasuotan, kaya bukas ng hapon ay sasama siya kay Alucia sa pamimili. Naalala ni Mue na si Alucia ang babaeng may pilak na buhok kaya't nang tanungin siya ni Barl kung gusto niyang sumama sa kanilang pamimili, tumanggi si Mue at hindi naman kailangan maging matalino para makita na gusto talaga ni Alucia na maging date ito at ayaw ni Mue na makialam pa. Kinabukasan ay nagkita sina Barl at Alucia gaya ng napag-usapan at ngayon lang unang beses ni Barl makita si Alucia sa normal niyang kasuotan kaya medyo nabighani siya sa itsura nito. Nagpasalamat si Alucia sa papuri at natuwa siyang napansin ni Barl ang kanyang suot pero kailangan na nilang umalis. Habang umaalis ang dalawa ay sumilip mula sa sulok sina CUNY at Hemlets. Alam ni CUNY kung aling tindahan ang pupuntahan ni Alucia kaya may naiplano na siyang ruta para masundan nila ito nang hindi nahuhuli. Tinawag siyang walang hiya ni Hemlets dahil sa pang-iistorbo sa pribadong oras ni Barl at Alucia pero tinuro ni CUNY na pareho lang sila dahil sumama rin siya. Dinala ni Alucia si Barl sa isa sa mga paborito niyang tindahan ng damit pero medyo naiilang si Barl dahil parang hindi siya bagay sa sosyal na dating ng tindahan. Pagpasok ni Alucia at binati agad siya ng manager sa pangalan at tinanong kung may maitutulong siya. Ipinaliwanag ni Alucia na gusto lang muna niyang mag-ikot kaya't sinabi ng manager na malaya siyang tumingin at kung may magustuhan siya, nandoon lang siya para tumulong. Sa isip ni Barl, mukhang mabait ang manager pero hindi niya alam kung saan magsisimula dahil sobrang dami ng damit sa loob at wala rin siyang tiwala sa kanyang panlasa pagdating sa pananamit kaya naisip niyang ipasa na lang kay Alucia ang pagpili. Pero nang pumili na si Alucia at napansin ni Barl na mas malala pa pala ang panlasa nito kaysa sa kanya.
Lumapit ang manager at sinabi kay Alusha na maganda ang pinili nito, pero alam ni Barl na sinasabi lang ito para makabenta at kung isusuot niya iyon sa harap ng mga delegado ay hindi na siya titigilan ng kahihiyan, kaya't mahinahon na sinabi ni Barl na gusto pa niyang tumingin-tingin bago magpasya. Napagtanto ngayon ni Barl na kung pababayaan niya si Alusha ang pumili, siguradong mapapahiya siya sa suot niya kaya't kailangan na niyang gumawa ng hakbang at habang umiikot, napansin niya ang isang simpleng suit sa likuran ng tindahan na sa tingin niya ay babagay sa kanya. Hindi ito gusto ni Alusha dahil wala itong palamuti pero simple at mukhang komportable ito at eksaktong gusto ni Barl. Hindi pa rin sang-ayon si Alusha sa pinili ni Barl pero dahil gusto ito ni Barl ay wala na siyang magagawa at sinabihan niya ang manager na iligpit muna ang suit, dahil gusto pa nilang tumingin sa ibang tindahan bago magpasya. Sa totoo lang ay masaya na si Barl sa pinili niyang suit pero dahil nag-effort si Alusha na samahan siya at ayaw naman niyang baliwalain ang opinyon nito, paglabas nila ng tindahan na tinanong ni Alusha si Barl kung gusto muna nitong kumain sa isang restaurant bago sila magpatuloy sa pamimili. Samantala sina Karyuni at Hemlets ay patuloy pa ring naniniktik sa kanila at si Karyuni ay talagang interesado sa takbo ng date ni Alusha. Dinala ni Alusha si Barl sa paborito niyang restaurant sa lugar na iyon at medyo sosyal para sa panlasa ni Barl, pero bukas naman siya sa mga bagong karanasan. Ilang sandali lang ay dumating na ang kanilang pagkain at ayon sa plano ni Alusha, ang pamimili ng damit at pagkain sa mamahaling restaurant ay kumpletong date na ito kaya't sobrang excited siya at habang kumakain sila, nakaupo rin sa kalapit na mesa sina Karyuni at Hemlets at pareho silang nagulat dahil ngayon lang nila nakita si Alusha na ganon kasaya. Iginiit ni Karyuni na siguro dahil nasa date siya kay Barl pero sabi naman ni Hemlets, kung ang pamimili at pagkain lang ang basehan ng date edi date na rin pala ang ginagawa nila ni Karyuni. Pagsapit ng gabi pauwi na sina Barl at Alusha mula sa kanilang pamimili, humingi ng paumanhin si Barl dahil kahit dinala siya ni Alusha sa maraming tindahan ang unang suit pa rin ang binili niya, pero sabi ni Alusha ay ayos lang iyon basta gusto niya ang nabili niya at higit sa lahat nag-enjoy siya ngayong araw. Nagpaalaman na silang dalawa at habang papalayo si Barl at nakatayo lang si Alusha na nakatingin sa kanya, samantala ay nananatili pa rin sina Hemlets at Karyuni sa kanilang tagong pwesto habang pinapanood sila. Pero marami pa ring tanong si Hemlets kaya lumabas siya at nagpasya na makipag-usap muna kay Alusha. Humingi siya ng tawad kay Alusha at inamin na halos buong araw niya itong sinundan at pinanood, pero ipinaliwanag ni Alusha ay ayos lang iyon dahil wala naman siyang ginawa na ikakahiya niya. Ngayong malinaw na ang lahat at sinabi ni Hemlets na may gusto siyang itanong, pumayag naman si Alusha kaya't tinanong niya kung ano talaga ang nararamdaman ni Alusha para kay Barl. Kinabukasan ay lumapit si Karyuni kay Hemlets sa training hall at humingi ng tawad sa nangyari kahapon, pagkatapos kasing umalis ni Hemlets mula sa pinagtataguan nila at natakot si Karyuni at iniwan siya, sabi naman ni Hemlets na ayos lang iyon at kung nag-aalala man siya ay hindi niya sinabi kay Alusha na naniniktik rin si Karyuni. Pero lalo lang itong ikinagilty ni Karyuni dahil siya naman talaga ang nagyaya kay Hemlets na maniktik, bigla namang dumating si Alusha at binati siya ni Hemlets gaya ng dati, pero si Karyuni ay nanatiling kabado kaya dahan-dahan na umurong at sinabing magpa-practice na lang muna siya ng sword swings. Kahapon ay nang tanungin ni Hemlets si Alusha kung ano ang nararamdaman niya para kay Barl, ang tanging sagot ni Alusha ay gusto lang daw niyang mapasaya si Barl at hanggang ngayon, iniisip pa rin ni Hemlets kung ano ang ibig sabihin nun, bigla namang naputol ang pag-iisip niya nang humingi ng paumanhin si Alusha dahil balak niyang gamitin muna ang training hall. Tinanong siya ni Hemlets kung bakit at ipinaliwanag niya na kapag dumating na si Barl at balak niyang hahamunin ito sa isang laban, nagulat si Hemlets sa narinig pero ipinaliwanag ni Alusha na makakatulong iyon para makuha ang tiwala ng lahat kung makikita nilang kayang lumaban ni Barl sa kapitan ng mga kabalyero. Sumang-ayon si Hemlets at kahit pamatalo si Barl kung makakapaglaban siya ng patas kay Alusha, patunay iyon na karapat-dapat siyang maging instructor subalit tinanong din ni Hemlets si Alusha kung iyon lang ba talaga ang dahilan niya sa pakikipaglaban. Inamin ni Alusha na kapag nanalo siya ay balak niyang ipagtapat kay Barl ang isa sa kanyang mga hangarin, pero hanggang doon lang daw ang masasabi niya at umalis na siya para makapaghanda. Pagkaalis ni Alusha ay bumalik si Karyuni at tinanong si Hemlets kung ano ang pinag-usapan nila ni Alusha. Ipinaalam ni Hemlets na balak ni Alusha na hamanin si Barl sa laban at kapag nanalo siya, magtatapat daw siya ng damdamin kay Barl.
Nagulat si Karyuni dahil sa tingin niya at ibig sabihin lang noon ay aamin si Alusha na mahal niya si Barl at kapag iniisip nga naman niya ang nangyari kahapon na may punto ito, sa sobrang saya ni Alusha kahapon at hindi malayong totoo nga. Pareho nilang inaamin na maganda si Alusha at mabait pa kaya't maraming lalaki ang swerte kung siya mismo ang aamin sa nararamdaman, pero hindi pa rin sigurado kung ano ang magiging takbo ng mga bagay-bagay. Maya-maya ay dumating na si Barl at pagkasampa pa lang niya sa training hall ay agad siyang sinalubong ni Alusha. Nagulat si Barl na makita siya roon dahil karaniwan at abala si Alusha sa ibang gawain tuwing ganitong oras. Tinanong niya kung nagpa-practice lang ba si Alusha. Sumagot si Alusha at sinabi niyang gusto niya sanang makipaglaban kay Barl at hindi ito ang inaasahan ni Barl na mangyayari. Ipinaliwanag ni Alusha na gusto lang niyang magkaroon ng aktwal na laban bilang paghahanda bago dumating ang delegasyon at sa ganoong paliwanag, wala namang dahilan si Barl para tumanggi kaya't pumayag siya sa laban. Kumuha sila pareho ng practice sword at nagpwesto na alam ni Barl na bilang kapitan ng mga kabalyero, malamang hindi niya ito kayang talunin pero dahil practice lang naman ito para kay Alusha, ayos lang kahit hindi pabor sa kanya ang sitwasyon. Bago magsimula ang laban at iginiit ni Alusha kay Barl na madalas siyang tawaging kidlat dahil sa bilis ng kanyang mga galaw kaya't mas mabuting maging handa siya, at pagkapagsimula ng laban ay agad ipinakita ni Alusha kung gaano siya kabilis. Naharang ni Barl ang unang atake niya na medyo kahanga-hanga dahil karamihan ay hirap makareact sa bilis niya, pero kahit ganoon at kinakabahan pa rin si Barl dahil ngayon lang siya nakalaban ng kasing bilis ni Alusha. Sunod-sunod ang mga hampas ni Alusha pero nagawa pa rin ni Barl na ipagtanggol ang sarili at manatili sa kanyang posisyon. Napansin ni Barl na mukhang grabe ang pagsasanay ni Alusha kahit abala siya bilang komandante. Wala na rin ang mga dati niyang tel o galaw na nagpapahiwatig bago siya umatake at di pwede na puro harang lang ang gawin ni Barl, kaya nagdesisyon siyang umatake na rin. Pero nakasunod agad si Alusha sa galaw niya at siya pa ang napaatras. Kailangan talagang ituon ni Barl ang pansin sa bawat maliit na kilos ni Alusha kung gusto niyang makakita ng pagkakataon para umatake. Nang sumugod ulit si Alusha ay napansin ni Barl ang kakaibang galaw ng tuhod niya, kaya nahulaan niyang aatake na ito at naipagtanggol ang sarili pero dahil sa bilis ni Alusha, hindi pa rin madaling makasabay sa kanya at dahil sa husay niyang magmasid ay hindi man lang makaisang tama si Barl. Sigurado na ngayon si Barl na hindi niya kayang talunin si Alusha sa patas na laban, pero wala namang sinabing kailangang maging patas at sa sunod na atake ni Alusha, nakakita siya ng butas sa depensa ni Barl kaya pumwesto siya para umatake. Pero bago pa siya makapagsalpok ng suntok ay biglang hinawakan ni Barl ang laylayan ng coat niya at ibinagsak siya sa lupa. Puntos iyon para kay Barl pero nagtanong si Karyuni kung ayos lang ba talaga ang ganong galaw. Sabi ni Hemlets na sa totoong laban ay walang batas at si Barl lang din ang kayang makagawa ng ganong galaw laban kay Alusha. Tinanggap ni Alusha ang pagkatalo at sabi ni Barl sa kanya, masyado siyang patas makipaglaban pero sa totoong labanan ay gagawin ng kalaban ang lahat ng paraan para manalo, patas man o hindi kaya't dapat laging handa sa ganon. Biglang tumunog ang orasan kaya nagpaalam si Barl na maglo-lunch break muna siya. Pagkaalis niya ay lumapit sina Hemlets at Karyuni kay Alusha at sobrang humanga si Karyuni sa laban pero gusto niyang malaman kung totoo bang aamin si Alusha kay Barl kung sakaling nanalo siya. Nagkunwaring naguguluhan si Alusha at binanggit kay Karyuni na ang plano lang naman niya ay yayain ulit si Barl na mamili. Ngayon ay napapahiya si Karyuni dahil inakala niyang may pag-ibig si Alusha kay Barl, kaya umalis siya pero pagkatapos nun ay tinanong din siya ni Hemlets ng parehong tanong at inamin ni Alusha ang totoo. Balak sana niyang umamin kay Barl at gusto niya talaga na maging masaya si Barl at kung siya ang makakapagpasaya rito ay mas maganda. Pero kung hindi man siya ang mapili ay ayos lang din sa kanya at pagsapit ng gabi, nagkukwento si Barl kay Mue tungkol sa laban nila ni Alusha na kung gaano siya nahirapan at halos hindi na makasabay, na aminado siyang nakakatuwa rin na ang sarili niyang estudyante ay seryosong lumalaban sa kanya. Pero base sa tono niya para kay Mue ay parang higit pa ito sa simpleng laban at sasabihin na sana ni Mue na parang may gusto si Alusha kay Barl, pero pinutol siya ni Barl at alam daw niya kung ano ang sasabihin nito pero mas gusto niyang huwag nang marinig iyon, kasi si Alusha ay estudyante niya at napakalaki ng agwat ng edad nila.